Okay mga bay, welcome back sa channel natin, Boyax Bisitech. So ito meron tayong board ng aircon po'y indoor board ng carrier inverter. So dinala sa atin kasi may problema daw yung kanyang aircon So ang problema daw dito mga bay ay hindi lumalamig dahil sa nag-auto shutdown yung aircon niya. So ngayon i-testing natin. Ayan. Lalamin natin kung ano nangyayari dito. Isaksak natin mga bay. So ayan, meron naman siyang standby power Ayan. So observe natin yung kanyang operation dito. So ayan, umandar na siya. Yun lang. Yan nagbi-blinking siya. Tapos tumunog yung buzzer. Ayan, namatay. At nabuhay na naman. So mayroong problema mga bay sa kanyang power. Malamang sa power niya. Either sa power supply o di kaya dito sa tingnan natin so ayan blinking siya tumutunog yung kanyang buzzer. So kapag ganyan mga bay, so ibig sabihin yan nag-reset siya nag-auto reset siya. Siyempre auto reset kasi hindi naman tayo gumagamit ng remote o ano man, wala tayong pinindot. So bigla na lang siyang nagkaganon So hindi talaga lalamig ang aircon niyan kasi ganyan yung kanyang abnormal yung kanyang operation. So okay, so i-check natin to, tingnan natin. So ayan, nag-error na yan. Hindi na yan babalik kasi error na yan, wala na yung kanyang outdoor board. Kahit na pindutin mo dito sa power button niya, wala, hindi na yan kasi yung system niya nagpo-protect na dahil kulang yung kanyang parts. So okay, check natin to mga bay. Siya nga pala mga bay maraming salamat pala sa mga bagong pasok o doon sa pati na doon sa mga dati nating subscriber kasi nakaabot na tayo ng 1K So maraming salamat sa inyo mga bay. At siyempre meron tayong pinangako dati at ibibigay natin magbibigay tayo ng ESR meter. So antayin nyo lang mga bay, so busy lang talaga kaya hindi pa ako nakapag-handa. So ayan, at sana na may patuloy pa rin kayong sa video kasi kailangan pa natin dito ng mahaba-habang oras na panonood nyo. Yun na lang yung hinihintay ko para ko na tong channel natin, at least man lang maangat natin. So ito kumuha na tayo ng kinuha na natin yung ating tester. Sukat tayo dito mga bay kung merong voltahe. So ayan, wala. Wala, hindi pa pala nasaksak mga bay. So isasaksak pala natin. Ano ba yan? Kakadaldal. Ayan, may power na. So tingnan natin yung kanyang standby power. Ayan, meron siyang 5 volts. Sa secondary na tayo mga bay Ayan. Tinignan natin yung kanyang pinaka-secondary. So standby naman yung kanyang 5, hindi naman bumababa. At yung kanyang standby blinking naman normal yan. So i-power natin. Ayan, nagloko yung power niya button. Ayaw mag power button. Ayan. So check natin muli.
So may duda na ako dito mga bay kasi ayan oh, mandar na siya. Meron na akong suspetsya dito mga bay. Ayan. Pero siyempre, ano natin step by step, ayan oh. Kung naririnig niyo yung kanyang blinking, ayan, namatay na, wala ng power. Pero yung kanyang voltahe standby meron yung kanyang standby power. So ibig sabihin, hindi sa power supply yung problema nito. Ayan, parang naaamoy ko na yung problema nito mga bay. So antabayan na, no. Ayan. So meron talaga, wala ng power. Ayan. So ang gagawin natin, i-power on muna natin. So wala, ayaw na niya mag-power. So ngayon, yung gagawin natin ngayon dyan ay syempre, tapos na tayo mag voltage check. Try muna nating ihang yung kanyang power button dyan. Tingnan natin kung power off on and off ko ba siya. Okay, tanggalin lang natin yung kanyang socket mga bay. At itabi natin yung board. So bali dito tayo magpo-focus, no, sa switch board niya or IR board. Yeah. Ayan. So ang gagawin natin dito ay ihang natin yung kanyang power button mga bay. Kasi minsan mga bay, tama naman yung mga convertic natin, no, na kapag ganyan, baka baka power switch lang, no. Nakakatawa nga kasi parang sila talaga yung nakakaalam kung ano talaga yung problema. Posible naman na yan yung problema, no? Pero minsan talaga hindi dyan ang gagaling yung problema. Merong ibang kumbaga merong ibang pinagmulan ng problema niya. So sa ganito naman ay step by step tayo. Bigyan natin ng chance yung mga nagsasabing switch lang yung problema niya. So katulad nito, no, ihahang muna natin. Kapag nahang na yan at try natin saksak, nag-power siya, tapos hindi na siya blinking, yung parang katulad yan kanina na nagbabaser siya, no. Kasi once magbabaser kasi lang yan kapag ino-operate mo mula doon sa either sa magpindot ka ng button o di kaya sa remote. So sa nakita natin, bigla siyang nagbabaser, no, parang siya, may pumipindot doon sa kanyang control. At nung pinindot naman natin yung button, wala, ayaw mag-response. So sinukat ko dito yung kanyang continuity, no. Kung napapansin nyo, yan, no, may 57 ohms, minsan naman 27 ohms, 8 ohms. So hindi siya mga bay, hindi siya kumbaga hindi siya sagad, no. Hindi siya 0 ohms. Dapat 0 kasi kapag pinindot mo. So malamang tama talaga sila sa hinala. So ngayon, isaksak natin, no. Paganahin natin. So ito mga bay, para lang sa mga technician na medyo nalilito pa rin, no. Nalilito pa rin kung bakit bigla lang nagkaganito, no, yung problema nila. Kasi minsan talaga yung board talaga ng aircon, minsan lang yan malinisan, no? So talagang yung kanyang malilinisan lang natin doon ay yung kanyang evaporator, condenser. Pero yung board hindi na natin minsan ginagalaw, no. Tinatakpan na lang natin, kaya yung dumi nandun pa rin. So lahat naman ng mga appliance talaga meron talagang dumi dyan. Magkakadumi talaga yung mga puton niya, no. So kapag ganoon, siyempre papalitan. So ayan, testing natin. So ayan siya.
So i-observe natin kung mag-on ba yan, magbabuzzer ba yan. Yan. So naka-standby siya, no? Standby yan kapag ganyan, blink, blink. Parang ang kanyang blinking ay seconds lang. Yan. So normal yan mga bay. Okay, observe pa natin ng medyo mataas-taas. Naku po. Merong tawag namin dito sa black bugs. Kasi dito maraming palay. So i-on natin, try natin i-on. Kung mag-power on ba, i-short lang natin yan. So hindi masyado so hindi natin may short ng tama kasi yung flat screw natin hindi talaga siya, no? So try natin na gawa ng paraan para mai-short natin ng yung kanyang power button. So hindi na siya nag-blink o hindi na tumutunog yung buzzer niya mga bay. At ayan, ulitin natin. Ulitin natin mga bay. So para ipa-flat natin yung kasi hindi nakikita sa camera. Kasi yung wire medyo lumalaban, no? So saksak natin, yan. Tapos i-short natin muli yung so ayaw talaga. So parang hindi dito yung problema, no? Ayun. So sinort natin yung yung niya, circuit ng tack switch natin. So gumana siya. Observe natin kung mamamatay, magbabuzzer. Tingnan lang natin hanggang sa mag-error yan. Try natin. Kapag hindi na, so ibig sabihin tama sila. Push button lang yung problema niya. Sa mga hindi pa kabisado sa ganitong trouble, talagang mangangapa ka kasi board ka agad yung tinutumbok doon. Totoo naman, board. Pero saan sa board? Yun lang tanong yan. Kasi pagka ganun, main board kaagad yung pinapalitan. Hindi yung buo. O ibang, kasi ganyan, dalawang board yan eh. Ayan o. So, meaning error na siya. At hindi na siya on and off. Ayan. So, posible nga, ayan, meron pang B. So, ayan, dahil successful tayo, para lang. So, meron tayong hinandang pampalamig. Yan. Ayan, dahil sa naka 1K na tayo. Uy! Tumba pa yung ating camera. Pasensya na mga bay, medyo alanganin kasi tayo dito sa lugar natin, sa pwesto natin, no? Walang paglalagyan ng stand. Okay. So, yun nga, hindi na siya nagbi-blink, nagbabuzzer, hindi na. So, posibleng yan na yung talaga sira, no? Congratulations sa mga nakakaalam na kagad. So, inulit ko mga bay, yan. So, standby mode, power on natin. Hindi lang talaga lalapat ng tama yung yung ating flat screw. Ayan. So, mandar na siya. So, tingnan natin muli. Observe natin muli. Ayan. Kung mag-blink, mamamatay pa ba? Ayan. So, ganito lang talaga ako mag-check mga bay, no?
kapag ka power, inuuna ko talaga yung mga posibleng may problema, no. So basic naman talaga yan kahit sino. Inuuna talaga yung voltage checking, pagkatapos pag okay yung voltage niya, output, supply, papunta na sa iba pang parts, no. So katulad nito, meron na tayong hint simula pa lang na push button. So yan, ang daming mga dito kasi mga bay, ang daming mga insekto kasi malapit tayo sa palayan. So minsan talaga nagkakaroon ng mga insekto. So ayan, normal naman yan na may insekto sa palayan. So okay, ang gagawin natin ngayon ay palit tayo ng tack switch. Kaya lang wala akong tack switch na ganito mga bay. So bibili pa ako sa bayan. Pero sa ngayon, try muna nating gawa ng paraan. Meron akong tack switch dyan pero iba yung paa. So i-ano lang natin, i-try lang natin muna, no, kung magkakaroon ba talaga siya ng hindi na ba siya babalik doon sa kanyang problema. So ito yung tack switch na i-ano natin. Ayan. 4 yung paa niyan. Yung original kasi 2 lang. Gitna, no. So ito lang yung muna yung ilalagay natin. I-check natin, try natin kung hindi na ba siya magkakaproblema, no. Okay. Sige, testing natin. Okay, so lapit lang natin sa camera yung board. So isasaksak ko, ayan. Meron na siyang standby. Tingnan natin kung magbi-blink pa ba siya. May buzzer ba, tapos mag-off tsaka mag-on. Ayan. So hindi naman, power on. Ayan. So tingnan natin. So tingnan natin hanggang sa mag-error. Kapag kaganyan na, so ibig sabihin successful tayo, no. Yun lang yung sira natin. So pagka ganon, syempre maswerte tayo dahil hindi na tayo pinahirapan, no. Ayan. So sa napapansin natin mga bay, na hindi naman siya nag-o-off. Ayan. So, talagang marami ditong insekto mga bay, lumilipad. So ayan, off. Ayan, ayan yung insekto, ayan, ayan, yeah. baka ito lang yung magbibigay ng laking problema sa board natin. Ay nako. So, okay, ayan. So ulitin natin. Hirap talaga. Ayan. So isasaksan natin muli. Try natin. Saksak. Okay. Dami talagang lumilipad dito mga bay. So ayan. Observe natin, no? Last observation. Power natin.
So ayan. So hindi na siya nag ano mga bay, no? Hindi na siya nag auto off at saka biglang tumunog yung buzzer niya na tila mayroong kumokontrol sa kanya. So ayan, no. Yan. So okay. So successful tayo mga bay, no, sa ginagawa natin. So i-try na lang natin pa-testing to sa may-ari. So ibalik na natin to sa kanya. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At sana ay tinapos nyo yung video natin, no, lalong-lalo na sa mga baguhan at nalilito pala sa ganitong trouble. So ito, para sa inyo to. At sa mga master naman natin dyan, maraming salamat pa rin sa patuloy nyong suporta sa channel natin, no. Ayan. So abangan nyo lang yung ibibigay natin. Ayan. So maraming salamat at sana'y pagpalain tayo ng mahal na Panginoon at meron pa tayong maraming magagawa, no, na makakatulong din sa ibang technician na mga kakilala natin o bagong pasok sa channel natin. So maraming salamat sa inyo mga bay at sana'y panoorin nyo pa rin yung mga upcoming videos natin, no, at hinihiling natin na sana po suportahan nyo yung ating mga ginagawa. Okay, bye mga bay, maraming salamat.